Umaga ng September 15, 2007 sa Melbourne Train Station sa Australia. Napansin ng mga pasahero ang batang Asian na palakad-lakad ng mag-isa at umiiyak. Kaya agad silang humingi ng tulong mula sa staff ng station. Habang siya ay kinakausap, doon nila nalaman na ang bata ay hindi marunong magsalita ng English. Una, ang akala nila ay nahiwalay siya sa kanyang pamilya. Kaya dinala ng mga staff ang bata sa kanilang opisina. At dahil siya ay nakasuot ng damit na may tatak na pumpkin patch, kaya nila siya tinawag na Little Pumpkin. Agad na sinuri ng mga staff ang surveillance footage para makita kung sino kasama niya bago siya mawala. Doon nila nakita ang isang lalaki na kasama ni Little Pumpkin. Yumuko ito saglit para kausapin ang bata saka umalis, hila-hila ang isang maleta at umakyat sa escalator. Ibig sabihin na si Little Pumpkin ay inabandona ng lalaki at hindi na binalikan pa. Kaya nagdesisyon ang mga staff na mag-report na sa mga pulis. Sa karagdagang investigasyon nalaman na si Little Pumpkin ay 3 years old at isang New Zealand citizen. At ang lalaking umabandona sa kanya ay ang sarili niyang ama na si Michael. Si Michael ay isang 53-year-old na Chinese martial arts master. Sinuri ng mga Australian police ang mga flight records at natuklasan nila na noong September 13, 2007, 2 araw bagong insidente, si Michael at si Little Pumpkin ay bumiyahe mula sa Auckland, New Zealand, papuntang Melbourne, Australia gamit ang kanilang New Zealand passports. September 15, 2 oras lamang bago inabandona si Little Pumpkin sa Melbourne train station. Bumiyahe ulit si Michael papuntang Los Angeles. Maliwanag na plano talaga niyang abandonahin ang kanyang anak. Pinaalam ng mga Australian police ang impormasyong nakuha sa mga pulis sa New Zealand sa pag-asang mahanap ang ina ni Little Pumpkin. Makalipas ang 2 araw, September 17, ang Auckland Police ay pumunta sa bahay ni Michael para mag-imbestiga. Doon nila nadiskubre na ilang araw na din palang nawawala ang ina ng bata. Kaya agad silang nag-request ng search warrant at inumpisahan na suriin ang bahay ni Michael. Bandang alas 5 ng hapon ay nakita nila ang katawan ng babae sa trunk ng sasakyan ni Michael. Sa pagkakakilanlan ng biktima, nakumpirma na ang babae ay si Anna, ang asawa ni Michael at ang ina ni Little Pumpkin. Ang babae ay nakasuot pa ng nightgown at walang panty. Pero may 2 pulang panty na itinapon sa tabi ng katawan ng biktima. Dagdag pa doon, may dilaw na korbata din na nakatali sa kanyang leeg. Ayon sa medical examiner, si Anna ay halos 1 linggo nang patay. Nakita din nila na bago siya pinatay, ginahasa muna ito. At ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagkakasakal. Ang dilaw na korbatan na nakita sa kanyang leeg ay pagmamay-ari ni Michael. Sa kanyang panty naman nakita na merong 3 DNA ng mga lalaki at isa doon ay kay Michael. Pagkatapos ni Michael makapasok sa US ay wala nang may nakakaalam kung saan ito pumunta. Ang kasong ito ay nagpagulat sa Chinese community ng New Zealand dahil si Michael ay kilala sa loob ng Chinese community. Siya ay pinanganak noong 1954 sa Yinglu, Hebei, China at lumaki sa Liaoning. Bata pa lang si Michael ay interesado na siya sa martial arts. Kaya sa edad na 8 ay nagsimula na siyang magsanay. Sa mga oras na yon, siya ay naging sikat at nakilala sa martial arts community sa Northern China at kalaunan ay naging 6th generator ng Tai Chi style. Taong 1983 sa edad na 29, naging top 10 si Michael sa larangan ng martial arts sa China at tinawag na master ng International Martial Arts Community. Nagbukas din si Michael ng martial arts school para makainganyo ng maraming estudyante at syempre para kumita. Kabilang sa kanyang mga estudyante ay ang mga prominenteng miyembro ng lipunan. Kaya na-enjoy din ni Michael ang kaparehong katanyagan at fortune. Dumami ang pera ni Michael at sa mga oras na yon ay nakabili siya ng luxury car. At ang lahat ng yon ay dahil na rin sa pagsusumikap ni Michael at ng una niyang asawa. Pero habang tumatagal na pagtanto ng kanyang mga estudyante na si Michael ay mayabang lang at walang totoong combat experience. Kaya paunti-unting nababawasan ang kanyang mga estudyante at lumiit din ang kita ng kanyang martial arts school. Pero nabalitaan ni Michael na ang martial arts ay mataas na kinikilala sa ibang bansa, kaya siya nagdesisyon na sumugal.
Taong 1996, pumunta si Michael sa Auckland, New Zealand at sa mga oras na yon siya ay sobra 40 years old na. Nakipag-divorce siya sa una niyang asawa para lamang i-pursue ang kanyang mga plano. Tumira si Michael sa New Zealand kasama ang kanyang anak na babae at nagbukas ng martial arts center. Sinubukan din niyang magturo ng martial arts sa US pero sa kasamaang palad ay hindi siya nagtagumpay. Naging usap-usapan din si Michael sa Chinese community ng New Zealand. May mga nagsasabi na puro lamang salita si Michael at walang totoong talento sa martial arts. Kaya hindi rin siya nagkaroon ng maraming estudyante. Isang rason pa dahil si Michael ay napakabastos, mayabang ang pag-uugali at dominante. Madalas din na sinasaktan ni Michael ang kanyang anak, rason kung bakit hindi masaya ang childhood ng kanyang anak. Sa tuwing umaalis siya patungong US, basta na lamang niyang iniiwan ang kanyang anak ng mag-isa at walang nag-aalaga. Noong lumaki na ang kanyang anak ay mas pinili nitong lumayo sa kanyang ama at hindi na muling nagpakita pa. Sa mga oras na yon ay may nakilala si Michael na babae na nagmula sa China na nagangalang Anan Liu o tawagin na lang natin siyang si Ana. Si Ana ay ipinanganak noong 1980 sa Changsha, Hunan. Katunayan ay maganda ang trabaho ni Ana sa China pero nagdesisyon siya na mag-aral pa ulit sa abroad. Dumating siya sa New Zealand noong 2002 sa edad na 22. Pero pagkarating niya ay nalaman niya na siya ay niloko lang pala ng recruitment agency. Kaya imbes na mag-enroll sa prestihiyosong university, siya ay inilagay lamang sa language school. Kinakailangan niya ang ipasa ang exam sa loob ng 6 na buwan dahil kung hindi, ay kailangan niyang bumalik sa China pag nag-expire na ang kanyang visa. Nahirapan si Ana na matuto ng English kaya hindi siya pumasa. Sinubukan ni Ana na mag-extend ng kanyang visa pero sa pangalawang pagkakataon na scam ulit siya ng agent. Halos maubos na ang perang dala niya at hindi malayong uuwi siya pabalik sa China nang walang-wala. Pero determinado si Ana at handa siyang gawin ang lahat para lamang manatili sa New Zealand. Nagsimula siyang manirahan ng iligal sa New Zealand at walang permanenteng tirahan. October 2002, naghanap ng murang mauupahan si Ana. Doon niya nakilala si Michael na nagpaparenta ng murang matitirhan sa Auckland. Noong nalaman ni Michael ang sitwasyon ni Ana, sinabihan niya ito na huwag nang magbayad ng renta. Kailangan lamang niyang panatilihing malinis ang bahay. Laking pasasalamat ni Ana sa kabaitan ni Michael at agad siyang lumipat. Pero sa mga oras na yon si Michael ay hindi lamang nag-aalok ng matitirhan. Gusto din niya si Ana na 26 years na mas bata kaysa sa kanya. Ngunit hindi nag-alinlangan si Ana na tanggapin ang alok ni Michael. Si Ana ay 4 na taon lamang ang tanda kaysa sa unang anak ni Michael. Kung maganda pa ang kita ng martial arts center ni Michael noong mga panahong yon, maaaring kinuha lang ni Ana ang pagkakataon para hindi siya mahirapan sa kanyang mga gastusin at pag-aaral. Sila ay kinasal unang bahagi ng 2003 at buntis na din si Ana noong mga oras na yon. Sa kaparehong taon niya ay pinanganak si Little Pumpkin. Ngunit matapos nilang makasal, lumabas na ang totoong ugali ni Michael. Napakasaloso nito at pinagbabawalan niya si Ana na makipag-usap sa kahit sinong lalaki. Kahit nasa maliit na pag-aaway lamang nila, pinagbubuhatan ng kamay ni Michael si Ana. Kahit na hindi yon ang pinapangarap niyang buhay, walang nagawa si Ana kundi ang tiisin na lamang ang mga pananakit sa kanya ni Michael at huwag nang magreklamo. Taong 2006 ay sa wakas natanggap na ni Ana ang kanyang green card. At hindi niya kailangan pang iasa ang lahat kay Michael. Kaya nagbago ang lahat. Hindi na niya ganoon kasinusunod ang mga gusto ni Michael at tumatanggi na rin siya na makipagsiping sa mister. Dahil sa nagkakaedad na ay humihina na rin ang negosyo ni Michael. Dagdag pa sa ipinapakitang pag-uugali sa kanya ni Ana kaya mas lalo siyang nabigo at nagalit. Mas madalas na niyang sinasaktan si Ana. Pinagbabawalan na lumabas ng bahay at hindi na rin siya payag na makipagkaibigan ng asawa sa kahit kanino. Tinago pa niya ang passport at ibang documents ni Ana. September 2006, hindi na kinaya ni Ana ang pananakit sa kanya ni Michael, kaya nagdesisyon siya na tumakas. Hinanap niya kung saan itinago ni Michael ang kanyang passport, pero ang nakita niya ay baril at nalaman din ni Michael ang kanyang plano. Kaya bilang resulta ay sinaktan ulit siya ni Michael at pinagbantaan pa na gamitan ng kutsilyo. Pero ganun pa man ay hindi tumigil si Ana sa kanyang planong pagtakas. Nung nakakuha ng pagkakataon, bigla na lamang siyang tumakbo palabas ng kanilang bahay at humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay.
Matapos makatawag sa mga pulis ang kanilang kapitbahay, inaresto si Michael. Dinala si Anna at Little Pumpkin sa isang local women's shelter. Napansin ng mga staff na basag ang bibig ni Anna at may black eye pa ang kanyang mga mata. Nanatili sa shelter ang mag-ina ng 1 buwan habang nagfa-file ng restraining order si Anna. Si Michael naman ay humarap sa kaso, pero di nagtagal ay winidraw din ni Anna ang kaso. Hindi rin makaya ng kanyang konsensya na makulong si Michael. Umaasa na lamang siya na maghiwalay sila ng maayos at hindi sa ganoong paraan. November 2006, dinala ni Anna si Little Pumpkin pabalik sa kanyang hometown sa China at tumagal sila doon ng 4 na buwan. Habang wala sila, si Michael naman ay nag-umpisa na makipag-date at makipagrelasyon sa ibang babae. Pero hindi naman tumatagal ang kanyang relasyon sa iba. Kaya naisipan ni Michael na kontakin si Anna at nangako siya na hindi na siya ulit mananakit. Katunayan ay gusto pa ni Michael na i-renew ang kanilang wedding vows. Lumambot ang puso ni Anna kaya bumalik sila ng kanyang anak sa New Zealand matapos ang 4 na buwan. Sa mga puntong yon, tuluyan ang bumagsak ang martial arts center ni Michael, kaya kinakailangan niya maghanap ng panibagong paraan para magkapera. Katapusan ng 2006, pinasok ni Michael ang publishing business at naging distributor para sa Chinese language newspaper na tinatawag na Chinatown. Pero hindi niya alam kung paano patakbuhin ang newspaper business, kaya di nagtagal ay nalugi na naman ang kanyang negosyo na nag-iwan pa sa kanya ng napakalaking utang. Agad na nag-file ng bankruptcy si Michael at doon na nagumpisa ang pinakamahirap na sitwasyon para sa kanya. Makalipas lamang ang 3 buwan matapos makabalik ni Anna sa New Zealand, nag-umpisa na ulit si Michael na manakit at pinagbabandaan pa siya na papatayin gamit ang espada. Matapos mai-report ang insidente, prinotektahan ulit ng mga pulis ang mag-ina at kinuha pang passport ni Michael at ang espada. Kinakailangan din niya na makumpleto ang family relationship course. Pero sobrang takot na si Anna na makipagbati at makipagbalikan kay Michael. Takot na rin siyang manatili pa sa Auckland. June 2007, lumipat si Anna dala ang kanyang anak sa capital ng Wellington para mamuhay ng malayo kay Michael. July, nagpa-register siya sa isang dating website. Nalaman din ni Michael na 2 buwan nang hindi binabayaran ni Anna ang renta ng kanilang bahay, kaya sobra siyang nagalit. Nag-message si Michael sa isa niyang kaibigan at naglabas siya ng kanyang sama ng loob. Sinabi niya na sa buong buhay niya wala pa ni kahit isa ang nanloko sa kanya, maliban na lamang kay Anna. Ginamit lang umano siya ni Anna para makasurvive sa New Zealand. Wala ring trabaho si Anna at siyang gumagasto sa lahat. Ang pagpapakasal kay Anna ay ang pinaka-pinagsisisihan umano niya na nangyari sa kanyang buhay. Sa mga sandaling yun ay nagumpisa nang makapag-isip si Michael ng masama. Kinumpirma ng mga pulis na ang huling araw na nakita si Anna ay noong September 11, 2007, bandang 4:00 ng hapon sa Children's Center ng suburb sa Auckland. Sa mga oras na yun ay walang may nakakaalam kung paano naengganyo ni Michael na bumalik si Anna pauwi sa kanilang bahay. September 12, tumawag ang ina ni Anna. Sinagot ni Michael ang telepono at sinabi sa kanyang biyanan na pumunta sa Wellington si Anna para dumalo ng party. Matapos mamatay ni Anna, pumunta si Michael sa local police at binawi ang kanyang passport. Sa kasunod na araw, September 13, bumiyahe sila ng kanyang anak papunta sa Melbourne, Australia. Kasunod noon ay kinontak niya ang travel agency at sinabi na gusto niya mag-book ng ticket sa kaparehong araw papuntang Los Angeles. Nag-check ang staff at ang tanging flight na available na lamang ay September 15. Noong una, plano ni Michael na dalhin ang kanyang anak sa Los Angeles, pero biglang nagbago ang kanyang isip. Dahil mahihirapan siyang magtago kung may daladala siyang bata. Kaya walang puso siyang nagdesisyon na abandonahin ang kanyang sariling anak. Matapos ang insidente, ipinahayag ng panganay na anak ni Michael ang kagustuhan na alagaan ang kanyang half-sister na si Little Pumpkin. Pero agad na nangialam ang embassy at tinulungan na dalhin ang ina ni Anna mula sa China para kunin ang kustodiya ng kanyang apo. At bumalik sa China dala ang abo ni Anna. Ang Chinese community sa New Zealand ay nagtulungan para makaipon ng pera para makatulong kay Little Pumpkin. Pero tumanggi ang ina ni Anna na tanggapin ang donations. Sa nangyari kay Anna, nakaramdam ng pagkagilty ang kanyang ina dahil sa pagpapaaral nito sa ibang bansa sa pag-aakalang mababago ang kanilang buhay. Dahil na rin sa bihira lang sila mag-usap, walang kaalam-alam ang kanyang ina sa sinapit ni Anna. Hindi rin niya alam na nagpakasal na pala si Anna
at hindi rin niya kailanman nakita si Michael. Matapos makapasok sa US, ang mga pulis ay nag-issue ng nationwide warrant of arrest para kay Michael. Sa isang punto, inalagay din siya sa US Top 100 Most Wanted list. Makalipas ang isang taon, February 28, 2008, sa College Park ng Atlanta, ang chef ng Chinese restaurant na nagngangalang Wu ay nagbabasa ng newspaper. Nakita niya na ang US police ay magbibigay ng $10,000 na reward sa paghuli kay Michael. Nung nakita niya, sobrang nagulat si Wu dahil katunayan ay kasama niya sa trabaho si Michael na nagpakilalang si Alan. Agad na kinontak ni Wu ang 4 na mga kaibigan mula sa Qingdao na nakatira din sa US at sinabi ang tungkol sa sitwasyon. Pero lahat sila ay hirap na magsalita ng English. Kaya matapos ang 3 beses na mga pagtatangka nilang ipaliwanag ang sitwasyon sa mga pulis, naisip na lang nila na sila na ang gagawa ng paraan. Nagplano ang 5 lalaki. Si Wu ay pumunta sa mga pulis at ang 4 na mga kaibigan ay nagpaiwan para makahanda na arestuhin si Michael. Noong gabing yon, ang lahat ay nagtipon-tipon sa apartment nila kasama si Michael. Gusto nilang palabasin na kakain sila sa labas, pero agad na nakaramdam si Michael na parang may mali. Kaya naghanda na siya para umalis. Pero sa kasamaang palad, mabilis din siyang naharang ng 4 na mga lalaki. Agad nilang tinalian ang kanyang mga kamay at paa. Noong dumating na ang mga pulis, nakatali na si Michael. Sa kanyang wallet ay nakita ang kanyang New Zealand driver's license na nagkumpirma ng kanyang pagkakakilanlan. Agad na binalik sa New Zealand si Michael. Natanggap naman ng 5 lalaki ang kanilang reward matapos mahuli ni Michael. Pero nagdesisyon sila na i-donate na lamang ang kabuang pera sa charity. Kaya umanis sila ng papuri ng parehong media at Chinese community dahil sa kanilang ginawa. Noong June 2, 2009, ang Auckland High Court sa New Zealand ay naopisyal na binuksan ng trial kay Michael para sa pagpatay sa kanyang asawa at sa pag-abandona sa kanyang anak. Ito ang kaso na gumulat sa 3 bansa, China, New Zealand at US. Si Michael ay kinasuhan ng murder. Tumagal ang paglilitis dahil sa napakaraming witnesses na gustong magsalita sa korte. Ang forensic experts ay nakakita ng 3 pinaghalong DNA mula sa kanyang panty. Pero ang mas marami ay kay Michael, at ang iba ay nagmula sa 2 lalaki. Nakita din ang DNA ni Michael at isa pang lalaki sa korbata na ginamit na pangsakal sa leeg ni Anna. Ang defense attorney ni Michael ay pinaglaban din na nagtaksil si Anna kay Michael dahil sa kanyang pagsali sa dating app. Dagdag pa niya na maaaring namatay si Anna sa oras ng rough sex activity sa isang lalaki. At maaaring inilagay nila ang katawan ni Anna sa likod ng sasakyan ni Michael para siya ang mapagbintangan. Nilinaw ng forensic experts na ang DNA ay maaaring kumalat sa ibang paraan, na kahit sa tumalsik na laway sa hangin ay maaaring magdala ng DNA, at posible din na ang DNA ay nailipat nung nilabhan ang damit sa washing machine. Hindi nila inaalis ang posibilidad na maaaring may nakasiping si Anna na ibang lalaki, pero hindi rin nila inalis ang posibilidad na may kinalaman si Michael sa krimen. Matapos ang ilang linggong trial, noong July 20, 2009, sa 12 jury, 7 nagdesisyon na si Michael ay guilty. Noong July 30 ng Auckland High Court sa New Zealand ay sinentensyahan si Michael sa kasong pagpatay sa kanyang asawa at ang pag-abandona sa kanyang anak ng minimum 12 years in prison bago maging eligible ng parole. Pagkatapos mahatulan, sumigaw si Michael sa korte na nagsasabing hindi patas ang kanilang desisyon dahil ang lahat ng jurors ay babae. Kaya pakiramdam ni Michael ay hindi makatarungan ang paglilitis. Kahit na ilang taon na ang lumipas, pinanindigan pa rin ni Michael na siya inosente. Taong 2020, sa edad na 66, biglang inamin ni Michael na pinatay niya ang kanyang asawa dahil sa panloloko nito sa kanya at sobra siyang nagsisisi sa ginawa. Na-deny din ang request niya para sa parole. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!